Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7081-7100. Kabanata 7081. Thank you, my dear friends. With this, kahit anong gawin niya sa Gate of Mystery ay hindi makakaapekto sa amin. Nagpalitan ng tingin sina Quintes at Quentin. Pagkatapos, bumaba sila ng maganda sa lupa, na nagmumula sa isang maningning na lilang gintong kinang. Biglang nag-request si Quentin, gusto namin siyang makilala, Xanthocos. Nagulat si Xanthocos at nagmamadaling sinabi, natatakot ako na hindi iyon magiging perpekto. Ang gobernador ng Yin ay hindi lamang kahinaan ni James, kundi sa akin din. Sina Quentin at Quintes ay nagulat. Nakuha mo na ba siya bilang iyong sarili? Halos himatayan si Xanthocos sa tanong nila. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Ang ibig kong sabihin ay siya ang kinatawan ng Wormscale Source at maaaring kumilos sa ngalan ng Divine Maryes. Napasimangot sina Quentin at Quintes, malinaw na batid ang kahalagahan ng Wormscale Secure. Huminga ng malalim si Xanthocos at sinabing, gusto mo ba talagang makipagkita sa kanya, please don. Maaaring kaya kong tiisin ang galit ni James, ngunit hindi ang kanyang asawa. Tumingin si Quentin kay Quintes at nakangiting sinabi, matagal na nating hindi nakikita ang gobernador ng Yin, ngunit pamilyar tayo sa kanyang ugali. Humalaklak si Quintes at sinabing, ang maliit na batang iyon. Napakagulo. Tumawa si Xanthocos, pagkatapos ay tumalikod upang ihatid ang dalawa palabas ng templo. Sa ilalim ng patuloy na kahilingan ni Harper, ibinigay ni James ang kapangyarihan ng kanyang Zender rank para tulungan ang kanyang muling pagkabuhay at ang pagpapanumbalik ng kanyang supernatural powers. Bukod pa rito, pinagkalooban siya nito ng kakaibang sandata na hindi katulad ng iba ang Dragon Trident. Nang makita niya ang kanyang pagtawa, si James ay hindi niya nasumpungan ang bagong paningin. Si Sophie, isang nakabibighani na babae, na may hawak na malaking trident para sampilan ang isang kalaban na nakakatuwang pagmasdan. Biglang na-detect ni James ang isang halimuyak na papalapit sa kanya. Nadatnan si Harper na nasa malapit na, tinitigan siya ng matindi. Sandaling natigilan, napaatras si James na parang umiiwas sa kontaminasyon. Huwag kang ganyan. Tanong ni Harper, anong ginawa ko? Gusto mo ba ng laban sa akin? Kapag nanalo ka, matutulog ako sa iyo. Kapag natalo ka, hahayaan mo akong matulog sa iyo. Isa hindi nakaimik si James. Tama na ang mga landi mo. Tinabi ni Lysia si Harper. Then, she addressed James, naayos na ang lahat, Master. Hindi ba dapat umalis na tayo sa lugar na ito ngayon? Si James ay nanatiling tahimik, ipinapalagay ang isang naka-crossleg na posisyon sa kawalan. Tanong ni Morgoth, ayaw mo pa bang umalis? Mas gugustuhin mo bang manatili dito magpakailanman? Tumingin si Yanni kay James at sinabing, oras na para umalis ka. Kapag natapos na ang kontrata ng kaluluwa, maaari mong kunin ang kontrol sa Gate of Mystery. Pagdating ng panahon, sumingit si James, kayo na lang ang dapat umalis. Kahit na hindi nakokontrol ang Gate of Mystery, nagsisilbi akong check sa Xanthocos sa pamamagitan ng pananatili rito. Nang marinig ang proklamasyong ito, ang lahat ay sama-samang nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7082. Binigyang diin ni James, napakahalaga na maunawaan ang isang bagay. Hindi alintana kung si Xanthocos ang naguutos sa Gate of Mystery o hindi, ang kanyang primordial spirit ay naninirahan dito. Hanggat hindi niya ako maaaring paalisin, pagkatapos ay maglalagay ako ng banta sa kanya. Kaya, maghari man siya bilang pinuno ng 5 Path Emperors, kunin ang kontrol sa 49 na langit, o kahit na magutos sa Wuya Temple at sa Path Designation Bid, mananatili siyang nakatali sa aking kalooban. Sumulyap si Lysia sa iba at sinabing, kung gayon ay hindi na kailangan ng US na umalis hindi, kailangan ang pag-alis, pagsingit ni James, na pinaliit ang kanyang tingin.
Sa pamamagitan lamang ng iyong mga pagsisikap ay mapapanatili ng 49 na langit ang ekwilibriyo. Kailangan natin ang tatlong puwersa para magsanib sa isa. Paano natin makakamit ang pagkakaisa na ito? Tanong ni Yanni na nakakunot ang noo. Sumagot si James, maaaring mapahamak si Xanthocus, ngunit kailangang mabuhay ang Kadirsek. Sa asensya, kailangang palitan ang Xanthocus, ngunit ang sekta ng Kadir ay dapat magpatuloy. Bagaman masalimuot, lahat ng naroroon, palibhasay matalino, ay nauunawaan ang diwa ng mga salita ni James. Habang tinatanggap ang pagkamatay ni Xanthocus, ang pinakalayunin ni James ay kontrolin ang Xanthocus sect. Ang oras, kung gayon, ay naging mahalaga kung kailan upang mapadali ang pagkamatay ni Xanthocus at ipagpalagay na ang pamumuno ng sekta ay isang bagay ng estratehikong pagkalkula. Biglang sinira ni Harper ang walang laman gamit ang kanyang trident, na nagdulot ng isang matunog na boom na naging sanhi ng marahas na pagkumbulsyon ng Gate of Mystery. Kaagad, sa kabila ng butas na nilikha ng kanyang tridente, isang walang katapusang agos ng impyernong apoy ang sumabog na tila nakahanda upang ubusin ang lahat sa kanilang landas. Sa pagharap sa maapoy na delubyo, mabilis na nag-coordinate sina Morgoth, Yanni, at Lysia upang lumikha ng hadlang sa depensa. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, ang hadlang ay mabilis na nasunog sa abo ng walang humpay na kaskad ng apoy bago pa man ito ganap na magkatotoo. Anong kakilakilabot na init, bulalas ni Lysia. Bilasan mo, umiwas ka. Nagmamadaling tumakas sina Morgoth at Yanni, ngunit si Harper, ang pasimuno ng kaguluhan, ay nanatili sa kawalan, na tila hindi nabigla sa ulan ng apoy. Sa sumunod na sandali, nilamon siya ng apoy, para lamang masipsip niya ang lahat. Namangha si James sa nakita. Sa pagharap sa delubyo ng mabilis na pagbagsak ng mga apoy, umakyat si Harper sa himpapawid, tinupok ang mga ito ng may kahangahangang bilis hanggang sa maabot niya ang tuktok ng walang laman na kanyang nalagpasan. Ikinumpas niya ang kanyang mga payat na kamay patungo sa nakanganga na walang laman, at ang apoy na katatapos lang niyang kainin ay agad na napaalis pabalik. Nang magawa ang gawaing ito, casual niyang pinunit ang kanyang palda at itinali ang luha sa kawalan na parang nag-aayos ng kaunting abala. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang mga kamay at bumalik sa gilid ni James. Ngumiti ng kaakit-akit si Harper at sinabing, habang sila ay yumuko sa harap ng apoy, niyakap namin ito. Ang ganitong uri ng apoy ay malamang na hindi pamilyar sa iyo, tama. Kalmadong ngiti ang tugon ni James. Hinihintay ko ang paliwanag mo. Sumagot si Harper, kung wala ang US, makukulong sila dito magpakailanman. Anyway, nasangkot sina Quentin at Quintes. Quentin, Quintes, nakakunot na kilay na tanong ni James. Harper brandished her trident and explained, ang dalawang elder na ito ay mga kakilakilabot na figure na umakyat sa 49th heaven bago si Xanthocus. Pero medyo sira-sira sila sa panlasa, karakter, moralidad, at interes. Nawalan ng masabi si James. Naiinis na sinabi ni Harper, "Vey, pinili nilang suportahan si Xanthocus sa kabila ng kanyang hindi magandang tingnan, kahit na tinatrato siya bilang isang anak, kung hindi, hindi sana siya naging isa sa 5 Path Emperors." Tanong ni James, "So, mas makapangyarihan sila kaysa Xanthocus? Narinig mo na ba ang mga nakatagong emperador?" Iniwasan ni Harper ang tanong, ipinatong ang kamay sa balikat ni James na may nakakalokong ngisi. Hindi mapakali si James sa malabong kilos ni Harper at mabilis na umiwas habang umiiling. Ipinaliwanag ni Harper, independent sila mula sa Supreme Path. Sa totoo lang, kabilang sila sa pinakamalakas na entity ng unang batch ng mga buhay na nilalang ng Health Realm. Gayunpaman, ang Wait Arapath at ang mga nilalang na nabuo mula kay Xyloria Aura ay hinahamak sila. Kaya naman, kahit na sila ay may mahusay na mga tagumpay sa paglilinang at nasa ilalim ng autoridad ng 49 na langit at ng Wait Arapath, hindi sila kailanman binigyan ng tamang mga titulo. Sila ay mas malakas kaysa sa mga normal na Diyos. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, so sila ang backbone ni Xanthocus? Pagtibay ni Harper, eksakto. Kaya pala napakalakas ng apoy kanina. Hindi sila ginawa ng mga Diyos kundi ng mga nakatagong emperador. Paano natin ito haharapin? Diretsyong tanong ni James. Humalaklak si Harper, saka sinenyasan si James ng daliri. Lumapit ka, at liliwanagan kita.
Nanatiling matatag si James. Hindi, salamat. Napakatigas ng ulo, sagot ni Harper, pagkatapos ay pumailan lang sa hangin, dumiretso sa may tagpi-tagping butas. Why does she have such a penchant for digging holes? She's so strange, ungol ni James habang sinusundan ito. Sa pagmamasid sa kanilang pag-alis sa butas, natulala sina Yanni, Morgoth, at Lysia. Nagbigay ba si James sa kanya, o matagumpay ba siyang naakit? Tanong ni Morgoth. Agad na hinampas ni Lysia ang ulo ni Morgoth at sumagot, ano ang iniisip mo? Si James ay hindi madaling mabagbag, at ang kanyang puso ay pagmamay-ari lamang ng kanyang asawa. Inilagay ni Yanni ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, huminga ng malalim, at sinabing, ginagawa nila ang daan para makaalis tayo. Kung kahit ang ating talino ay namumutla kumpara sa kanila, mas malala pa si Morgoth. Bakit kailangan mo akong pahirapan? Sagot ni Morgoth, nanlilisik si Yanni. Ang tanga mo kasi. Tinulak ni Lysia si Morgoth palayo. Pagkatapos, lumingon siya kay Yanni at nagtanong, parang pamilyar ang apoy. Kagagawan kaya nila? Pagtibay ni Yanni, malamang. Sinusuportahan nila ang gayong kasuklam-suklam na nilalang at isang kahihiyan sa mga mortal. Hindi katakataka na ang mga entidad na binuo ni Xyloria Aura ay humahamak sa atin. Sa pagitan ni James at Harper, isa sa kanila ay tiyak na malapit nang makakuha ng malaking biyaya. Napaisip si Lysia, isang biglaang napagtanto sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7083. Ang apoy ay nagliliyab ng husto, at ang temperatura ay tumaas. Sa gitna ng malawak, malabo, at nakakapasong eksenang ito, buong pagmamalaki na tumayo si James habang ang isang kamay ay nasa likod niya, na nagpapahintulot sa hindi mabilang na mga bowl ang apoy at apoy na dumaan. Nanatiling kalmado at hindi man lang kumikislap ang gwapo niyang mukha. Sa tabi niya, may hawak na ice shield si Harper at hinawakan ang kanyang napakalaking light trident, na mukhang nakakatuwa at nakakaakit. Maya-maya, casual na inabot ni James ang isang dumaang fire snake. Marahas itong namilipit sa kanyang pagkakahawak, sumisitsit sa pagtutol. Ito ba ang tinatawag na Hidden Emperor's Flame? Bahagyang pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Oo, napabuntong hininga si Harper at pinagmasdan ang paligid. Tingnan mo ang porma sayon na ito. Ginamit ni Quentin at Quintus ang apoy ng nakatagong emperador upang lumikha ng napakalaking harang sa paligid ng Gate of Mystery upang pigilan ang ating pagtakas. Walang pakialam na ngumiti si James sa nagpupumiglas na fire snake sa kanyang kamay. Sa tingin nila ito ay titigil sa amin. Nagbabala si Harper, huwag maliitin ang alab ng nakatagong emperador. Kahit na ang isang kasing lakas ko ay nangangailangan ng historical ice shield upang bahagya itong makayanan. Para naman kina Morgoth, Hankan, Lysia, at Yanni, walang sino man sa kanila ang makakalaban nito. Tiningnan niya si James na may pag-uusisa at sinabing, mayroon ka ring ultimate golden body, ngunit tila kaya mong paglabanan ang apoy ng nakatagong emperador nang walang anumang proteksyon. Kakaiba ka. James retorted, and you have a shield and trident bigger than yourself. I'd say the same about you. Bumantong hininga si Harper, sisigat na sana, nang pumutol sa kanila ang isang sipol ng hangin. Dalawang maapoy na pulang figure ang mabilis na lumapit sa lakas ng kulog at kidlat. Ang dagat ng apoy ay naging marahas na magulo, na nagpapadala ng mga ahas ng apoy, mga bowl ang apoy, at mga kislap na lumilipad habang sila ay dumaan. Agad na bumagsak ang kalasag na nagpoprotekta kay Harper sa matinding impact. Habang si Harper ay nakatayo na nalilito, si James ay mabilis na gumalaw, binuhat siya at pumailang lang sa langit na may isang pagsabog ng purple gold na liwanag. Sa sumunod na sandali, ang dalawang nagniningas na pulang figure ay bumangga sa apoy kung saan naroon lamang sina James at Harper, na nagdulot ng dalawang malalakas na pagsabog. Ang mga apoy at kislap ay kumakalat na parang isang sakuna sa katapusan ng mundo, na sinisira ang lahat sa kanilang landas. Pagkatapos ng pagsabog, dalawang matandang lalaki na nakasuot ng matingkad na pulang damit na may umaagos na pulang buhok ay lumitaw sa kawalan kung saan nakatayo sina James at Harper ilang segundo ang nakalipas. Ang isa sa kanila ay matangkad at payat, ang isa naman ay maikli at matambok. Ang bawat isa ay may isang kamay sa likod ng kanilang likod, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Ang matangkad, payat,
Mapula ang buhok na lalaki ay napapaligiran ng siyam na fire dragon, at ang maikli, mataba, pulang buhok na lalaki ay pinaliligiran ng siyam na ice dragon. Ang dalawa ay nagliliwanag ng pula at bughaw na liwanag, na nagsanibsan upang maging sanhi ng isang magandang panoorin. Sinabi ni Harper, na nababalot ng purple gold light ni James, si Quentin at Quintes ay talagang dalawang matandang halimaw. Napapikit si James. Mukhang mas malakas sila kaysa sa Xanthicus. Ngumiti ng kaakit-akit si Harper. Kahit na ang Five Path Emperors ay may pinakamataas na ranggo sa Greater Realms, ito ay dahil sa kanilang kontrol sa Five Gates of the Supreme Path. Sa totoo lang, hindi sila ang pinakamalakas sa personal na labanan. Ang mga totoong powerhouse ay walang pakialam sa mga ranggo at hinahamak pa ang pagiging ranggo. Tumanggo si James bilang pagsang-ayon. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na boses mula sa ibaba nila. Ikaw ba si James? Pwede ka ba namin makausap? Mahinahong sabi ni James, mas sabik sila kaysa sa akin. Nilinggan niya si Harper at itinuro, manatili sa loob ng gintong halo na ito at bumalik sa pintuan ng misteryo. Ano man ang mangyari, huwag kang makialam. Pagkatapos magsalita, nag-transform siya sa isang bahid ng liwanag ng espada at sumugod sa dalawang matandang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 784. Tumawa si Harper, masyado kang responsable. Gusto ko ang mga cute na katulad mo. Nag-transform si James sa isang sword light at nagpakita sa harap ni na Quintes at Quentin. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mga kamay, at ang kanyang aura ay tumugma sa dalawang nakatagong emperador. Natawa si Quintes habang nakatingin kay James, "You have an exceptional aura and a sharp gaze. Ikaw ay hindi mailarawang marangal. Tunay na karapat-dapat na maging ang tanging pinili mula sa mga mortal." Hinaplos din ni Quentin ang kanyang balbas at ngumiti ng pagsang-ayon kay James. Mahinahong tumugon si James, "Kayong dalawa ay mga nakatagong emperador na hindi nangangailangan ng aking pambabola. Dahil nandito ka para sa Xanthicus, inaakala kong away na gusto mo. Do you two want to team up against me, or do this individually?" Nagpalitan ng tingin sina Quentin at Quintes at saka humagalpak ng tawa. Bahagyang pinaikit ni James ang kanyang mga mata, halatang hindi nasisiyahan. Hinamak niya ang mga nagpapanggap na makapangyarihan at mapagbigay. Maglalaban pa rin sila, kaya hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Kung hindi, nakakahiya kapag matalo ang laban. Ngumisi si Quintes, bilang mga magsasaka, ang pagiging mayabang ay hindi matalino, binata. Sumimangot si James, "Mamayabang ka raw habang bata pa." Pinaihit ni Quentin ang kanyang balbas at sinabing, "Sige. Dahil sabik kang lumaban, obligado kami. Ito ang perpektong pagkakataon para igalaw ang ating mga kalamnan." Nakangiting dagdag ni Quintes, "It's been hundreds of thousands of entrapox since we last got some action. We'll spar with you today. Since it's a 2 against 1 match, kalahati lang ng strength namin ang gagamitin namin. You can go all out." Tumanggo si James at sumagot, "Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo." "How arrogant," sigaw ni Quentin, itinaas ang kamay, at pinakawalan si James ng nakakatakot na purple red fire dragon. Boom! Nagpatawag si James ng sword light at agad na binasag ang apoy na dragon. "Interesting. That's the Creole Sword God's supernatural power," sabi ni Quintes, saka itinuro ang kanyang daliri sa kawalan. Sa susunod na sandali, isang napakalaking mahabang espada ang sumulpot kay James. Hindi na nagpigil si James. Inihagis niya ang Terrace Stride Step at Dawn Blaze Form, humakbang kasama ang napakalaking espada upang lapitan si Quintes. Nang makita ang kanyang counter, hindi umatras ang dalawa. Sa halip, matapang silang umabant at nakipagmakbakan kay James. Ang dalawang panig ay naglaban sa loob ng pormasayon. Ang kanilang mga figure ay kumikislap habang sila ay umindayog ng kanilang mga kamay at paa. Ang kawalan ay napuno ng nakakatakot na sword energy at ang nakakabinging dagandong ng mga dragon. Ang pangunahing pinagtutuunan ni James ay palaging ang Martial's Path, kaya't siya ay nagtagumpay sa malapit na labanan. Ang bawat galaw niya ay naglalayong harapin ang nakamamatay na pinsala. Sa pagdagdag ng kanyang tatlong kayamanan at sa kapangyarihan ng kanyang Zender rank, walang putol na nalabanan niya ang pag-atake ng dalawang matandang lalaki. Sa kabila ng pakikipaglaban sa dalawang kalaban ng sabay-sabay,
hindi siya Luigi. Siya ay bahagyang mas mabilis kaysa sa dalawang nakatagong emperador. Samantala, si Quintes at Quentin ay lalong natakot at nabigla habang sila ay naglalaban. Sila ang mga unang nilalang na pumasok sa Zymergy pagkatapos mabuo ang Health Realm. Ang kanilang pundasyon at paglilinang ay higit na nakahihigit kaysa kay James. Gayunpaman, sa kabila ng paggamit ng 50% ng kanilang lakas, hindi nila nagawang talunin siya kahit na matapos ang isang palitan ng 10-10 milyong galaw. Sa halip, sila ay pinipigilan ng kanyang napakabilis na bilis. Ice Dragon Breath. Sa isang malakas na sigaw, sinamantala ni Quintes ang sandali ng itaboy ni Quentin si James at itinaas ang kanyang kamay para i-swing ang isang suntok. Ang sumunod na segundo, na sinamahan ng hindi mabilang na nakakatakot na dagandong, isang walang katapusang daloy ng mga Ice Dragon ang sumugod kay James. Kasabay nito, inilunsad ni Quentin ang higanteng apoy ng espada. Agad silang sumabay sa mga umuungal na Ice Dragon at diretsyong sumugod kay James. Ang pinagsamang kapangyarihan ng yelo at apoy ay napakalaki na kahit ang Five Path Emperors ay magdadalawang isip na harapin ito ng direkta. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7085. Sumigaw si Harper, "Mag-ingat ka, James." Isa iyon sa pinakamalakas nilang supernatural powers. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang babala, hindi umiwas o kumibo si James. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay para ipatawag ang isang may kantab na kampana. Nahaharap sa mga pag-atake, sumulong siya at biglang hinampas ng palad ang kampana. Kaagad, naglabas ang kampana ng isang malawak na liwanag na kulay ube ginto, na sumisipsip sa mga Ice Dragon at Sword Lights. Natigilan sina Quintes at Quentin sa lakas ng kampana. "Warm-up is over. It's my turn now," deklara ni James, pagkatapos ay inihagis ang kampana sa kawalan at naupo ng naka-crossleg sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang mga kulay abong ulap ay kumalat sa buong lugar at kumikislap ang liwanag mula sa itaas. Dumami ang kampana hanggang sa naging 10,000 sila. Umalangaw-ngaw ang kanilang malalakas na huni, at isang panaginip na liwanag ang tumagos sa kawalan. Ang talamak na apoy, mga ahas ng apoy, mga bowl ang apoy, at mga bato ay tumigil sa pag-atake na parang nangganyo. Di nagtagal, isang banal na lotus ang namumulaklak sa ilalim ni James, na bumalot sa gulat na Quintes at Quentin. Pagkatapos, lumawak ito sa buong pormasayon. "Ito," nauutol na sabi ni Quintes sa gulat. "Ito ba ang tatlong kayamanan?" Si Quentin, na nakikita ang hindi mabilang na mga holy lotuses na nabubuo sa likod ni James, ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. "Tama ka," napabulala si Quintes, paano niya magagamit ang kapangyarihan ng Declan Mahayana at ng tatlong kayamanan ng sabay-sabay. Kahit na ang Five Path Emperors ay hindi kayang gawin iyon. "Dodge!" Sigaw ni Quentin at tumalon sa ere. Nang mag-react si Quintes at tumakas sa lugar, isang nakasisilaw na purple gold sword lights ang tumama. Boom! Pagkatapos ng malakas na pagsabog, nag-redirect ang sword light at sumugod papunta kay Quentin. Hindi makaiwas sa oras, napilitan siyang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, ang walang humpay na pag-atake ay nanag sa kanya. Hindi nagtagal, siya ay itinaboy, iniwan siyang duguan at puno ng mga sugat. Nagmamadaling tumulong si Quintes ngunit inatake siya ng sword light, kaya napilitan siyang unti-unting umatras. Pinunasan ni Quentin ang dugo sa kanyang labi at sumigaw, "Mag-ingat, Quintes." Ang sword light ay tila ang kanyang primordial spirit na sinamahan ng kanyang sandata. Habang nagsasalita siya, naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang purple gold na sword light na tumaboy kay Quintes. Mabilis na bumaba ang mga kampana sa kalangitan, na tila inutusan ng isang misteryosong kapangyarihan. Bumuo sila ng isang parisukat na pormasayon sa paligid ng Quentin at Quintes, mabilis na umiikot sa kanilang paligid. Nang maramdaman ang paparating na panganib, naramdaman ni Quentin at Quintes ang takot sa kamatayan. Habang naghahanda sila sa pag-atake, nagbago ang pormasayon. Kumonekta ang mga ilaw na kulay ginto, na naghahati sa formation sa hindi mabilang na mas maliliit na parisukat na seksyon, na lumilikha ng nakakatakot na purple gold light wall. Sa loob ng bawat maliit na parisukat na seksyon, ang makukulay na apoy ay tumaas, kumidlat mula sa itaas, at isang malakas na hangin ang dumaan.
Nadama ni na Quentin at Quintes na parang sila ay nahuhulog sa purgatorio at naiwan sa desperadong pagtataguyod ng kanilang buhay. Biglang nadobol ang sword light sa itaas nila, hanggang sa naging 49. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7086. Sabay-sabay, sa loob ng bawat seksyon, isang kapansin-pansing figure na nakabalabal ng nagniningas na pula ang mabilis na tumakbo, na naglunsad ng mga pag-atake kay Quentin. Ang walang humpay na pag-ataking ito ay nag-iwan sa kanya na nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili, umatras sa bawat hakbang, na kinubkob ng walang kapantay na presyon. Ayos ka lang ba? Nakita ni Quintes ang palabas sa kanyang harapan dahil sa gulat. Nang siya ay kumilos upang lumabas sa kanyang sariling nakakulong na espasyo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nabitag ng 2 primordial spirits at kinubkob ng isang barrage ng sword lights. Habang pinipigilan ang walang humpay na pag-atake, sumigaw si Quintes, napakalakas niya. Hindi na kailangang sumunod sa kasunduan natin na kalahati lang ng ating lakas ang gagamitin. Mamamatay tayo kung patuloy tayong magpipigil. Sa mga salitang ito, isang malawak, nagbabantang asher na liwanag ang sumabog mula sa kanyang pagkatao, na nagpatawag ng isang legion ng mga Ice Dragon. Saan man gumala ang mga Ice Dragon, ang dating kahanga-hangang purple-golden na mga ilaw na naghahati sa bawat cube, ay nabasag na parang salamin. Sa pagmamasid dito, si Quentin, na pinigilan ng 2 primordial spirits, ay ibinuka ng malapad ang kanyang mga braso. Ang nagniningas na porma sayon na bumabalot sa Gate of Mystery ay kumikilos. Isang agos ng sparks, fire snake, at fireballs ang lumubog sa katawan ni Quentin, na nagpagatong sa kanya ng napakalakas. Mamatay. Sa isang dumadagandong na dagandong, itinulak ni Quentin ang kanyang palad pasulong at pinaalis ang 2 primordial spirits. Pagkatapos, mabilis siyang umakyat sa tinig, na nag-hover sa itaas ng square formation. Boom! Isa pang nakabibinging pagsabog ang naganap ng si Quentin ay bumangga sa isang bumubulusok na purple-golden na salita na may nakasulat na, Path, at siya ay tumalikod sa square formation. Sa sandaling iyon, sinira ni Quintes ang isang pader at sa wakas ay muling nakipagkita kay Quentin. Quintes exclaimed, "He's so unpredictable. Minaliit namin siya." Huminga ng malalim si Quentin. No wonder Xanthocles is so troubled by him. He's capable of fusing all of his supernatural powers. Sumingit si Quintes, hindi na tayo makapagpigil, kung hindi, matatalo tayo sa kanya at masisira ang ating mga plano. Pinagmasdan ni Quentin ang mga kampanang nakapalibot sa kanila. We have to unleash all our strength. At least, we must reach a stalemate. Nang may determinasyon, ibinaling niya ang kanyang mga palad sa langit, tinawag ang isang napakalaking apoy na unan sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang mabilis na paggalaw, pinaupo niya ang kanyang sarili dito at lumikha ng isang defensive barrier na nabuo ng 9 na fire dragon. Sabay-sabay, iwinagayway ni Quintes ang kanyang kamay na nag-conjuring ng isang macantab na kaldero sa itaas ng kanyang ulo. Naliligo sa lilang asol na ningning, pinalibutan siya ng 9 na ice dragon, tinataboy ang pagsalakay ng Wama Flame at Galath Wind, at nagpapalihis ng mga kidlat na dumadaloy mula sa itaas. Yelo at apoy, masira. Habang pinagsasama-sama ng 2 nakatagong emperador ang kanilang lakas, ang pagkakabuo ng kampana na nakapalibot sa kanila ay nabasag sa gitna ng mga dagandong ng mga dragon at maugong na pagsabog. Sa sandaling iyon, si James, na naka-crossleg sa ibabaw ng lotus, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. 2 itim na gintong dragon ang sumulpat patungo sa mga nakatagong emperador. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang ilang nakakabinging pagsabog, na naging sanhi ng malakas na pagyanig ng apoy. Umulan ng nagniningas na apoy, na nagdulot ng nakakatakot na tanawin. Nakabalot si Harper sa purple golden light, na pabuntong hininga. He's so powerful. Amazing. I want to sleep with him now. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, gawin mo sila, mahal ko. Maiiwasan nito ang maraming problema sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7087 Umugang. Inilabas ni na Quintes at Quentin ang kanilang pinakamakapangyarihang supernatural powers. Ang 2 panig ay nakipaglaban sa isang matinding labanan ng mga dragon laban sa mga dragon. Hinarap ng mga dragon ng 2 ang Golden Black Dragon ni James.
Umalangaw-ngaw ang mga dagandong ng mga dragon, na nagdulot ng nakakatakot na eksena. Agad na ipinaalala ni Quintes, kailangan nating gawin ang lahat. Ito ang primordial spirits ng binata. Malamang na mas malakas sila kaysa sa Declan Mahayana. Kung tayo ay mabibitag, tiyak ang ating pagkamatay. Habang nagsasalita siya, ang kaldero sa itaas ng ulo ni Quintes ay nagsimulang umikot ng mabilis, na naglalabas ng hindi mabilang na mga hibla ng lila-asol na liwanag na nauwi sa siyam na hibla. Direkta silang sumanib sa siyam na ice dragon na pinagsama sa isa sa mga itim na dragon, na naging sanhi ng paglaki ng mga ito sa 3 beses ang laki nila, ang kanilang mga dagandong ay tumitindi, ang kanilang kapangyarihan ay agad na nagtriple. Sa kabila ng walang humpay na pagsalakay, napanatili ng itim na dragon ang kabangisan nito, at ang mga dagandong nito ay sinamahan pa ng marahas na paghampas. Gayunpaman, tila napasuko sila saglit. Samantala, si Quentin, na nakakulong sa pakikipaglaban sa isa pang itim na dragon, ay nagpatawag ng bola ng apoy sa paligid ng ulo ng dragon. Gayunpaman, sa sandaling tila sila ay nakakuha ng isang foothold, isang nakakatakot na purple gold sword light ang tumagos sa kawalan. Agad na pinutol ng sword light ang 2 ice dragon at nilipol ang 5 fire dragon bago humarurot patungo kay Quentin ng napakabilis ng kidlat. Swoosh! Tinusok ng sword light ang isang nakanganga na sugat sa balikat ni Quentin, na nagdulot sa kanya at sa apoy na dragon na umuurong pabalik. Quentin! Napasigaw si Quintes sa gulat. Sa susunod na sandali, lumingon ang sword light at hinampas ang ulo ni Quintes ng isang matunog na kalabog. Arg! Sa isang sigaw, bumagsak si Quintes sa tabi ng natitirang mga ice dragon. Bumalik sa katotohanan, at ang buhay na walang hanggan ay susunod. Ibahin ang iyong katawan sa isang espada at makamit ang kaliwanagan. Sa kawalan, lahat ng nilalang at buhay ay nagkakaisa upang bumuo ng tadhana. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong porma sayon. Biglang, ang purple gold na sword light ay na-infuse ng hindi mabilang na mga hibla ng purple gold light, nag-vibrate at lumipat mula sa kulay-abong kulay. 2 pisikal na sword lights ang lumitaw, isang itim at isang puti, na umiikot sa kawalan. Habang si Quentin, na ngayon ay walang malay, ay dumura ng dugo at nagkamalay, siya ay tumingin sa takot. Paano ito? Katulad din, si Quintes, na nakabawi mula sa epekto, ay tumangala sa kawalan, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagkagulat hanggang sa hindi makapaniwala. Ito ba, ang maalamat na righteous light at anonymous gas? Hindi kaya na-master na niya ang mga ito? Sa sumunod na sandali, ang puting espada ni James, na nababalot ng malakas na puting enerhiya, ay lumundag patungo kay Quintes, habang ang itim na espada, na nababalot ng makapal na kulay-abong enerhiya, ay patungo kay Quentin. Gulat na bulalas ni Quentin. Ito ay isang matuwid na landas. Kinikilala ko ito, at inaamin ko ang pagkatalo. Suko na ako. Sumunod sa kanya si Quintes. Habang humihina ang kanilang mga boses, huminto ang 2 espada sa kanilang mga lalamunan, na nagmumula sa isang nakakapanghinayang aura ng pagkalipol. Kahit na sina Quintes at Quentin ay kabilang sa mga unang umakyat sa Health Realm, natagpuan nila ang kanilang sarili na basang-basa sa pawis, na pagtanto na ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng iba. Ipinahayag ni James, nakatulong ka sa aking pagsulong sa 2nd antas ng Zender rank. Bumalik at ipaalam kay Zenthecosto ang kanyang pagkainip. Kung magalit siya sa akin, siya at ang kanyang sekta ay haharap sa pagkalipol. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga espada ay nakahanda laban kay Quintes, at ang mga lalamunan ni Quentin ay umatras. Noon lamang nakahinga ng maluwag sina Quintes at Quentin, ang kanilang mga puso ay tumira mula sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, sa halip na umalis, nanatili sila. Ang kanilang mga nasugatan na katawan ay nagpapatunay sa kanilang kamakailang pagsubok, habang papalapit sila kay James. Nakapikit, halos sabay na lumuhad sina Quintes at Quentin kay James. Nagpupugay si Quentin sa Divine Emperor. Nagbibigay-pugay si Quintes sa Divine Emperor. Sa pagmamasid sa kanilang kilos, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Quentin ang kanyang ulo at sinabing, kami ay mga mortal din. Ang pagsaksi sa paglitaw ng isang pambihirang mortal, ang isa na nagtataglay ng matuwid at hindi nagpapakilalang enerhiya sa US, ay isang karangalan.
Wala akong pinagsisisihan, kahit na sa kamatayan. Iniyuko ni Quintes ang kanyang ulo bilang paggalang at idinagdag, sa katunayan. Dahil ang Wait Arapath ay isinilang sa Health Realm, ang 5 Primal Evolutions, Yin at Yang ay sumunod. Noon lamang ito ang simula ng lahat ng bagay at nilalang, hindi natitinag na pananampalataya, matapat na naghahanap ng kaliwanagan. Gayunpaman, sa kabila ng pagsunod sa mga prinsipyo at batas ng mga nilalang na outside, nanatili kaming marginalized at inalipin. Sumingit si Quentin sa pagbibitiw. Sinubukan naming labanan ang aming kapalaran, ngunit ang Greater Realms ay nasa ilalim ng dominion ng Wait Arapath. Nagtataglay sila ng kapangyarihan na wakasan ang US o gawing walang kapangyarihan sa aming kalooban. Maraming mga rebelde, na ayaw tanggapin ang kanilang kapalaran, ay bumangon, para lamang mapawi. Nagtiis kami ng mga pagsubok sa bilangguan ng buhay at kamatayan na ginawa ng mga nilalang na outside, at nakaligtas hanggang ngayon, mataimtim na pagtatapos ni Quintes. Nang marinig ang kanilang salaysay, nagtanong si James nang walang pakialam, kaya, sa huli ay naging mga alipin kayo ni Xanthocos at tinutulungan siya sa kanyang masamang mga gawa at pang-aapi sa Greater Realms. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7088. Umiling si Quentin at nagpaliwanag, hindi ganoon ang nangyari. Talagang nailigtas ni Xanthocos ang US at iniligtas ang US mula sa kamatayan. Gayunpaman, dahil napalaya kami, pinilit niya kaming sumuko. Kailangan naming sumunod sa kanyang mga kaayusan, itago ang katotohanan, at tapusin ang kanyang mga gawain. Nagtanong si James, anong mga gawain? Tumingin si Quentin kay Quintus at hinimok, dapat kang magpaliwanag. Huminga ng malalim si Quintus at sinabing, inutusan kaming magsanay ng mga walang kamatayang mandirigma para sa kanya at magsama-sama ng isang makapangyarihang hukbo upang tulungan siyang ibagsak si Zymergy, sakupin ang kontrol sa 49 na langit, at angkinan ang palasyo ng Wuya upang ibalik ang kontrol sa mga mortal. Napatingin si James sa kanila nang may pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, kumaway siya at sinabing, bumangon ka at magsalita. Nagpalitan ng tingin sina Quintes at Quentin, nagpapahayag ng kanilang pasasalamat bago dahan-daang bumangon mula sa lupa. Sa pagmamasid sa kanilang duguan at malubhang na sugatan na estado, ikanaway ni James ang kanyang kamay, nagdulot ng 2 sinag ng liwanag na agad na gumaling sa kanilang mga sugat. Nang masaksihan ang mahimalang paggaling na ito, si Quintes at Quentin ay namangha. Kalmadong sabi ni James, I'm not concerned with your past. I just want to know why you chose to stay. Tahimik na sinabi ni Quintes, kami ay pumipili ng isang master. Sa iyong lakas, ang pag-agaw sa Greater Realms ay magiging walang kahirap-hirap. Ang Xanthocos ay walang laban sa iyo. Idinagdag ni Quentin, natural, gusto naming ihanay ang aming sarili sa mas malakas na partido. Sana hindi mo kami ay dismiss dahil sa aming edad at kahinaan. Mangyaring tanggapin mo kami. Naranasan namin ang labis na kahihiyan sa Zymergy, at sana ay bigyan mo kami ng pagkakataong maghayganti laban sa mga nilalang na outside. Nang sisigat pa sana si James, bumaba mula sa itaas si Harper, na may hawak na isang malaking kalasag na kulay lila at ginto. Ikaw ay kasing ganda ng dati, mahal ko. Humalik si Harper kay James. Pagkatapos, binaling niya ang tingin niya kina Quintes at Quentin. She warned, kahit guwapo ka, dapat maging matalino ka rin. Hindi ka dapat magtiwala sa mga salita nila. Sabay na sumimangot sina Quintes at Quentin. Mahinahong tanong ni James, bakit? Paliwanag ni Harper, bago sila umakyat sa Zymergy, sinumpaan na silang magkapatid ni Xanthocos. Katulad ng pagsasama mo sa akin, sa tingin mo ba tatalikuran kita para sa isang estranghero? James looked at her and replied, given your personality, it's hard to say. Nagdilim ang mukha ni Harper. Mahal, ikaw ba ay malikot? Ngayon na ang oras para magkaisa laban sa panlabas na banta, hindi makipaglaro sa akin. Hindi nakaimik si James. Mabilis na yumoko si Quintus kay James. Divine Emperor, totoo na dati tayong malapit na magkaibigan ni Xanthocos. Naging sworn brothers tayo, nangakong tatayo sa hirap at ginhawa at hinding-hindi magtatraidor sa isa't isa. Gayunpaman, hindi tayo nagkita-kita sa mahabang panahon.
Iminuwestro niya si Quentin at sinabing, siya ang pinakamatanda sa US, ngunit siya ay nakalaan. Siya ay nahuhumaling sa paglilinang at hindi nagustuhan ng mga nilalang na outside. Sa aking sarili, habang ako ay sanay sa komunikasyon, hinahamak ko ang pakikisalamuha sa mga Supremo dahil sa kanilang pagkukunwari. Kaya naman, hindi rin ako tinatanggap nila. Napabuntong hininga si Quintes at sinabing, si Xanthopos naman ay nagtiis ng mabuti sa kahihiyan at nagpasa ng mabibigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Siya ay matalino at mahusay sa pakikisalamuha at pambabola. Siya ang pinakamatagumpay sa US. Sumingit si Quentin na may kasamang malamig na ungol. Sabay kaming pumasok sa Zymergy. Pero dahil sa hindi namin pagkakatugma sa mga nilalang ni outside, nanatili kaming walang kaugnayan. Samantala, si Xanthopos ay nag-isip kay Tertes sa pamamagitan ng pambabola, pagkatapos ay nakuha ang atensyon ni Taiyi at inirekomenda sa Wait Arapath, na matagumpay na naging kanyang disipulo. Minsan kaming nagrally ng isang grupo ng mga powerhouse upang pilitin na ibagsak si Zymergy, at nilapitan din namin siya, ngunit siya ay tumanggi. Pagkatapos, kami ay pinigilan ng Wait Arapath at Taiyi, na ikinulong sa mga torture chamber. Nakialam si Xanthopos upang iligtas ang US. Itinaas ni Quinto ang kanyang ulo, huminga ng malalim. Nasaraan kami ng loob sa kanyang mga aksyon noong panahong iyon, ngunit itinaguyod niya ang pagtitiis ng kahihiyan para sa mas malaking layunin ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms, kaya pumayag kami. Tumango si Quentin bilang pagsang-ayon. Sa una, naglabas siya ng maraming idealistang retorika, na nakatuon sa kapakanan ng mga nilalang ng Greater Realms at hinahamon ang autoridad ni Zymergy. Ngunit sa paglipas ng panahon, kahit na kami ay nagpapatakbo ng palihim, nalaman namin ang kanyang mga gawa. Sa pagkakataong ito, kahit na dumating kami ayon sa kanyang kahilingan, sinikap naming makilala ang kanyang tunay na paninindigan bago gumawa. Sinulyapan ni Quentin si James at sinabing, sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala niya ang pintuang daan ng misteryo at ikaw, na nakapaloob dito. Kaya, sadyang itinayo namin ang pormasyong ito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa kanya na ay ang pintuang daan ng misteryo, umaasang makakatagpo ka. Sumingit si James, so inayos mo ito sa sarili mong kagustuhan, at hindi sa utos ni Xanthopos. Pagtibay ni Quintes, talagang, nais din naming tiyakin kung ikaw, ang pinili sa mga mortal, ay karapat-dapat sa aming katapatan, o kung kaya ng Xanthopos na balikatin ang responsibilidad ng pagtataguyod para sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Si James ay umiling, tumingin kay Harper, at nagtanong, ang iyong iniisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7089. Inikat ni Harper ang kanyang mga mata at sinabing, wala akong tiwala sa kanila. Ang pagiging mabait sa kalaban ay katumbas ng pagiging malupit sa iyong sarili. Magiging mas mag-aanyaya pa ito ng gulo. Sumingit si James, naniniwala ako sa kanila. Tila nag-aalala sila sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Iyon lamang ay kapuri-puri, at iginagalang ko ito. Tuwang-tuwa sina Quintes at Quentin. Samantala, sinaman ng tingin ni Harper si James na may galit, na parang tahimik na nagsasaad, napakawalang muwang mo, halos katawa-tawa. Tanong ni James, nga pala, si Lord Goyos ay isang outside being, tama ba? Nagpalitan ng tingin sina Quintes at Quentin, saka tumango bilang tugon. Sabi ni James, as expected. Okay, although I trust your intentions, you can't stay with me inside the Gate of Mystery. Naging balisa sina Quintes at Quentin. Bago pa nila maipahayag ang kanilang pag-aalala, ikanaway ni James ang kanyang kamay at pinigilan sila. Pinatawag kayong dalawa ni Xanthopos hindi para harapin ako, kundi para labanan ang paksayon ni Lord Goyo para sa 49 na langit. Kahit nakasuklam-suklam si Xanthopos, bahagi siya ng ating uri. Kung ang 49 na langit ay mahuhulog sa mga kamay ng mga nilalang ni outside, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makabawi. Tumingin si James sa dalawang nakatagong emperador at sinabi, kaya, hindi lang kita papayagan na bumalik, bibigyan kita ng tungkuling ibalik ang 12 Diyos Hari ni Xanthopos, 18 emperador, at ang Marauder Army upang tulungan siyang talunin si Lord Goyo at angkinan ang 49 na langit. Nagpalitan ng tingin sina Quintes at Quentin, na namangha sa desisyon ni James.
Hindi nila kailanman naisip na ang kanilang pinili ay nagtataglay ng gayong pag-iintindi sa kinabukasan at pagiging hindi makasarili. Ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng Greater Realms ay taos-puso. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pinagsalikop ni Quintes ang kanyang mga kamay at yumuko, talagang nagmamalasakit ka sa mga nilalang ng Greater Realms. Ang iyong kagandahang loob at mga birtod ay malinaw sa amin. Kinikilala kita at ipinangako ang aking katapatan hanggang kamatayan. Gayunpaman, hinaplos ni Quentin ang kanyang balbas, pinaikit ang kanyang mga mata, at nanatiling tahimik. Pagkatapos, natanggap ni James ang kanyang telepatikong mensahe. Greater Realms, beings are blessed by your compassion. Ako ay lubos na humahanga sa iyo. Gayunpaman, naiintindihan mo ba ang laki ng panganib na haharapin mo sa hinaharap sa desisyong ito? Walang tugon si James ngunit ngumiti at sinabing, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pakakawalan ko ang puwersa ni Xanthocus. Kasabay nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, at sa gitna ng kawalang kasiyahan ni Harper, nag-transform siya sa isang light beam at bumalik sa Gate of Mystery. Noon lang lumingon si Quintes kay Quentin, isang kakaibang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Ikinulong lang ni Quentin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at huminga ng malalim. Lumayo ka na. Huwag mong hayaang damaloy sa akin ang kalokohan mo. Sa pagbabalik sa Nothingness Formation, agad na ipinahayag ni Harper ang kanyang paghamak. Napabuntong hininga si James, sumulyap kay Harper, at dumistansya ng mapait na ngiti. Kinasusuklaman ni Harper ang kasamaan, ngunit hindi niya ito naiintindihan tulad ni Sophie. Marahil ito ay dahil sa pagkakaiba ng katayuan at pananaw. Sa makatuwid, ang mga diskarte sa paglutas ng mga problema ay naiiba. Sa sandaling iyon, nagtipon sina Lysia, Yanni, Morgoth, at Hankan sa paligid ni James. Paano nangyari? Naresolba ba ang banta? Anong sitwasyon? Kanina patahimik. Kailan tayo gagawa ng move natin, James? Kailangan natin ng definitive plan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7,070. Talagang kakaibang apoy iyon, James. Ito ay kahawig ng gawa ng mga nakatagong emperador, sabi ni Hankan. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likod at nakangiting sinabi, natural, aalis kayong lahat sa Gate of Mystery. Gayunpaman, ito ay magiging maingat, sa paraang hindi mahahalata ng sinuman. Nanlaki ang mga mata ng grupo sa kanyang sinabi, at agad na nagtanong, kailan? Tumingin sa kanila si James at sumagot, sa ngayon. Gayunpaman, hindi kayo makakaalis sa tunay ninyong anyo. Sa halip, kailangan ninyong itago ang inyong mga sarili bilang Marauder Warriors. I'll help to conceal your aura. Sa isang kaway ng kamay, tinawag ni James ang mga itim at puting ilaw sa paligid ng Morgoth, Lysia, at Yanni. Ang tatlo ay agad na nag-transform at ipinalagay ang hitsura ng Marauder Warriors. Kasabay nito, ang kanilang mga orihinal na aura ay nakatago. Si Lysia, Morgoth, at Yanni ay namangha sa kanilang mga pagbabagong anyo. Itinuro ni James, tandaan, kayo ay Marauder Warriors mula sa puntong ito. Gayahin ang iba pang Marauder Warriors, at huwag ilantad ang inyong mga sarili hanggat hindi ko naiisip na kailangan ito. Naintindihan naman agad ni Lysia ang plano ni James at tumango ng may paghanga. Ito ay isang napakatalino na ideya, guro. Kahit na hindi na ako ang iyong pangalawang katawan, nananatili ang ating koneksyon. Ipapaalam ko sa iyo ang mga nangyayari sa labas. Nakangiting sabi ni Yanni, so mga especially iya tayo. I approve of the idea. Tiningnan ni Morgoth ang sarili at nagpout, anong klaseng kasuotan ito? Nangangahulugan ba ito na hindi ko rin magagamit ang aking kakaibang supernatural powers? Si Harper, na nasa malapit at nag-uumapo pa rin sa sama ng loob, ay sumingit na may pang-aalipusta, exceptional. Wala ka bang kahihiyan? Enough, namagitan si James, pinatahimik si Morgoth. Kailangan na mabilis kang makihalubilo sa hukbo. Balak ko ring palayain si Dorves, ang 12 Diyos Hari, at ang 18 Emperador. Galit na hindi sumang-ayon si Morgoth, iyan ay hindi bababa sa kalahati ng mga elite na puwersa ng Xanthocus. Kung palayain mo sila. James rolled his eyes and retorted, it's a necessary sacrifice. Given your intellect, any further explanation is useless. Just go with it, Morgoth.
Bigla niyang itinuro si Morgoth at sinabing, kailangan kong mag-ingat ka lalo na. Ang iyong pagiging impulsiveness ay maaaring maglantad kina Lysia at Yoni, na nagiging vulnerable sa kanila. Hinatak ni Lysia ang tenga ni Morgoth at sinabing, magpahinga ka, guro. Itatago ko siya sa linya. Pagkatapos magsalita, itinulak niya si Morgoth palabas ng Nothingness Formation at sa formation ng Marauder Army. Tumingin si Yoni kay James nang may paggalang at sinabing, hihintayin ka namin, James. Tumango si James sa kanya at pinanood siyang sumali sa Marauder Warriors. Pagkatapos, bumaling siya sa nalilitong hangkan at sinabing, hindi dahil sa wala akong tiwala sa iyo kaya hindi kita pinayagang sumama sa kanila. Pinananatili kita rito para tulungan akong mag-show. Yumuko si Hankins at sinabing, handa ako sa utos mo. Itinuro ni James, pagkaalis nila, tutulungan kitang linangin ang iyong mga clone at primordial spirits. Kailangan mong ilarawan sina Lysia, Yoni, at Morgoth para maiwasan ni Xanthopos na makita ang ating pandaraya. Bago pa makasagot si Hankan, lumapit si Harper at sumingit, I wouldn't let such an unsightly brute impersonate me. James quipped, galit ka pa rin ba? Sumagot si Harper, oo. Marahil kung matyaga mong ipaliwanag ang lahat, bibigyan mo ako ng ilang halik, at yakap, pagkatapos ay makibahagi sa isang gabi sa akin, maaaring abot kaya ang pagpapatawad. Tumingin si Hankan kay Harper, at walang magawa, curious din ako sa plano ni James. Harper remarked, it's a stupid plan is what it is. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 771. Tumawa si James. Tiningnan niya ang porma sayon na nabuo ng maraming Marauder Warriors sa labas ng Nothingness Formation. Maaari mo bang sabihin kung sino si Lysia, ang aking guro at si Morgoth ngayon? Umiling sina Hankan at Harper, tumingin sa direksyon ng tingin ni James. Tama na, James said, we aim to make Xanthopos and Lord Goyo suffer losses. Then, we'll take the benefits. We must take action at the right time. Iba ang sitwasyon sa Gate of Mystery sa outside world. Kung maaga tayong kumilos, papatayin tayo ni Xanthopos at Lord Goyo. Matatalo tayo. Kung huli tayong kumilos, kapag nahulog na ang path designation bid sa kamay ni Xanthopos o Lord Goyo, magiging passive tayo. Sa oras na ito, kailangan nating magkaroon ng ilang maaasahang tao upang umalis sa Gate of Mystery at makihalubilo sa sekta ni Xanthopos. Kailangan natin ng tamang panahon para maapektuhan ang kanilang proseso. Sa ganitong paraan, mas marami tayong makukuhang benepisyo sa pamamagitan ng paggawa ng mas kaunti. Nang marinig iyon, sinabi ni Harper, sumasang-ayon ako sa iyo, ngunit sa palagay ko ay hindi mo dapat paniwalaan sina Quintus at Quentin. Hindi sila maaasahan at hindi mapagkakatiwalaan. At saka, gusto mong ibalik ang 12 God Kings, 18 Emperors at ang Marauder Army of 100,000 warriors sa ilalim ni Xanthopos. Tulala ka ba? Inikat ni James ang mata kay Harper. Kung hindi natin sila naging mga pawn at hindi natin ibinalik ang mga buhay na nilalang na ito sa ilalim ni Xanthopos, paano natin mapapalabas ng tahimik ang tatlong tao sa Gate of Mystery? Natigilan si Harper. Habang nasa likod ang mga kamay, dahan-daang lumingon si James. Wala akong pakialam kung mapagkakatiwalaan man o hindi sina Quintus at Quentin. Hanggat kaya nilang mailabas ang ating mga tao sa Gate of Mystery at ihalo ito, magiging kapaki-pakinabang sila. Huwag kalimutan na gusto naming kontrolin ang 49th Heaven at pigilan ang pagbabalik ng Wait Ares Soremsia. Hindi namin papatayin ang mga nakatagong emperor tulad ni na Quintus at Quentin. Kahit na sila ay tigre, si Lord Goyo ay may mga gutom na lobo. Kahit na mabuhay sila, maaari ko silang harapin at parusahan sila ng hindi mabilang na beses. Pagtingin kay James, huminga ng malalim si Harper. Bigla niyang napagtanto na kahit na matagal na niyang nakasama si James noon na may ibang pagkakakilanlan, hindi niya talaga ito kilala. Kahit na si James ay tapat at mahal na mahal ang gobernador ng Yin, hindi siya magpapatalo sa sinumang matatanda pagdating sa mga pagkana at karunungan, kabilang sina Xanthopos at Goyo. Gayunpaman, nakakatakot siya. Pinadama niya ang takot sa mga tao. Dahil mayroon siyang gayong mga pagkana at karunungan, kahit na ibenta niya ang isang tao, maaaring walang ideya ang huli at bilangin ang perang kinita niya sa pagbebenta sa kanya. Sa oras na ito,
biglang kinuha ni James ang Marauder token na ginamit sa command sa Marauder Army of 100,000 warriors. Pinunasan niya ang token at may lumabas na isa pang katulad na token sa kamay niya. Nang makita iyon, nagulat sina Hankan at Harper. Ang Marauder token ay maaaring gawing 2 piraso. Hindi. Ang isa ay ang pangunahing isa, at ang isa ay pangalawa. Ngumiti si James at sinabing, ang pangalawa ay may lahat ng awtoridad ng pangunahin. Maaari nitong utusan ang Marauder Army ng 100,000 warriors na gawin ang anumang bagay. Pagkatapos, itinaas niya ang pangunahing token sa kaliwang kamay. Kung tungkol sa pangunahing token, iisa lang ang kakayahan nito. Maaari nitong bawiin ang pangalawang token anumang oras. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Hankan na huminga ng malalim. Tumingin si Harper kay James na parang nakatitig sa isang multo. Ano ka ba? Nakakakilabot ka. Misteryosong ngumiti si James. Nag-walkout siya sa nothingness formation. Kinawayan niya ang pangalawang token. Ang porma sayon na nabuo ng hindi mabilang na Marauder warriors ng 12 Diyos Hari at 18 Emperador na unang nakakulong kay Dorvus ay biglang lumipad sa Gate of Mystery. Nang makita iyon, hindi makapaniwala sina Harper at Hankan. Sa sumunod na segundo, tumanggaw si James sa hindi mabilang na Marauder warriors. Matapos matiyak na kasama nila sina Yanni, Morgoth at Lysia, bumaril siya sa langit. Sa sandaling ito, sa Binurlith Formation, sina Quintus at Quentin ay naghihintay na balisa dahil naniwala sila sa mga salita ni James. Bakit wala pa sila? Nag-aalala si Quintus. Sa kabilang banda, nakaupo si Quentin sa isang bola ng apoy. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Mukha siyang kalmado. Mr. Quentin, bakit hindi ka nababalisa? Napatingin si Quintus kay Quentin. Para saan? Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, tinanong ni Quentin, upang humingi ng merito mula kay Xanthocus. Nagulat si Quintus. Then, he smiled awkwardly and said, kalokohan. Magkarank tayo ni Xanthocus. Bakit kailangan ko pang humingi ng merito sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 772. Sa tingin ko ang Divine Emperor ay naglalaro sa US. Ang 12 God Kings, 18 Emperors at Marauder Army of 100,000 warriors ay halos kalahati ng kapangyarihan ng paksayon ni Xanthocus. Maibabalik ba niya talaga sila? Napangiti si Quentin. Quintus, noong kaharap mo ang Divine Emperor kanina, iba ang ugali mo. Nang marinig iyon, galit na sinabi ni Quintus, hindi ko pa rin maisip kung ano ang gustong gawin ng Divine Emperor. Sinabi niya na ginagawa niya ang lahat para sa lahat ng nabubuhay na nilalang, ngunit siya ba talaga? Quintus, binuksan ni Quentin ang kanyang mga mata. Sinusubukan tayo ng Divine Emperor. Kung hindi tayo makapasa sa antas na ito, hindi niya tayo tatanggapin, lalo pa tayong maniwala. Ibinuka ni Quintus ang kanyang bibig. Nang magsasalita na sana siya, nakita niya ang isang sinag ng swordlight na papunta sa kanya. Nag-transform ito kay James. Mabilis siyang lumapit sa huli at ikinatuwa niya. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Quentin. Nakaupo pa rin siya sa apoy. Tumanggi si James na makinig sa mga papuri ni Quintus. Nakangiting sabi niya, naayos na ang lahat. Natatakot ako na baka magbukas ng daanan ang porma sayon mo. Hindi nila kayang tiisin ang apoy ng nakatagong emperador. Nang marinig iyon, nagmamadaling sinabi ni Quintus, huwag kang mag-alala. Ang aking espasyo ay sapat na malaki upang ma-accommodate ang daan-daang milyong mandirigma. I asked you to open a passage, putol ni James kay Quintus. Namula ang mukha ni Quintus. Awkwardly, tumalikod siya at itinaas ang mga kamay. Kaagad, siyam na umuungol na ice dragon ang bumuo ng daanan patungo sa dulo ng pagbuo sa kalangitan na puno ng apoy. Ito ay nakapagtataka. Pagkatapos, tumingin si Quintus kay Quentin. Mr. Quentin, kailangan mong itigil ang apoy sa mga nakapaligid na lugar. Kung hindi, bago niya matapos ang kanyang mga salita, iniunat ni Quentin ang kanyang mga braso. Ang mga apoy na nagngangalit sa porma sayon ay biglang tumigil. Pagkatapos nito, iwinagayway ni James ang pangalawang Marauder token. Isang malaking porma sayon na nabuo ng Marauder army ng 100,000 warriors ang lumamon kay Dorvus. Ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador ay biglang nagmadaling lumabas sa Gate of Mystery. Nang makita iyon,
Nagulat si Quintes. Maging ang mga mata ni Quentin ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Upang mamuno sa Marauder Army ng 100,000 warriors, kailangan mo ito. Itinaas ni James ang pangalawang Marauder token sa kanyang kamay at sinabing, ngunit ayaw kong mahulog ang token na ito sa mga kamay ni Xanthocus. Naiintindihan ko. Inabot ni Quintes ang token. Don't worry. It's our power. It belongs to you. Hindi ko ibibigay sa iba. Nakangiting tinanong ni James, this is Xanthocus, token. Kung gusto niya, anong gagawin mo? Nagulat si Quintes. Pagkatapos, sumagot siya, sasabihin ko sa kanya na ang token ay pagmamay-ari na ngayon ng isang bagong may-ari. Hindi mo madaya si Xanthocus. Umiling si James. Sasabihin ko na ang pagkontrol ko dito ay kapareho ng pagkontrol niya dito. Sabi ulit ni Quintes, anyway, he trusts you as the most. Umiling si James at muli siyang pinutol. Wala kaming token. Sa oras na ito, sinabi ni Quentin, ang Marauder Army ng 100,000 warriors ay pinakawalan ng US pagkatapos naming buksan ang daanan. Nang marinig iyon, tumawa si James. Pagkatapos, inihagis niya ang token kay Quentin. Sige na. Kinuha ni Quentin ang token at natigilan. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ito at tinungo ang gilid ng formation, pinamunuan ang malaking formation ng Marauder Army of 100,000 warriors kasama si Dorvas. Sa sandaling ito, nakaramdam ng sama ng loob si Quintes ngunit hindi ito ipinakita. Yumuko siya kay James bago tumalikod para umalis. Pagtingin sa kanila, nilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likod niya. May kakaiba siyang ngiti sa mukha. Lumapit sa kanya si Harper at tinanong, bakit Quentin ang ibinigay mo sa halip na Quintes? Mas maaasahan si Quentin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773. Sa Kadir Temple ng 49 na langit sa Zymergy, nakaupo si Xanthocus sa isang zafo sa kalagitnaan ng hangin. Napapaligiran siya ng boneware light. Nagmukha siyang banal. Nasa harap niya si Thea na nakaupo sa isang namumulaklak na sagradong lotus. Nakakasilaw ang mga latyos sa likod. Sila ay kapansin-pansin at banal. Ito ang unang pagkakataon sa Kadir na dalawang powerhouses ang nagharap sa isa't isa nang walang ibang tao sa paligid. Maya-maya, sinabi ni Xanthocus, Yin Governor, oras na para bigyan mo ako ng sagot. Dahan-daang iminulat ni Thea ang kanyang mga mata. Kung hindi kita sasagutin, magiging preso na lang ba ako? Napabuntong hininga si Xanthocus. Ang aking mga kondisyon ay makatwiran. Binigyan kita ng hindi pa nagagawang pagtrato at pasensya. Ito ay sapat na upang ipakita ang aking sinseridad. Ngumiti si Thea at sinabing, ang lahi ng tao na pinanggalingan ng aking asawa ay may sikat na kasabihan. Ang lalaki ang Panginoon sa labas habang ang babae ang Panginoon sa bahay. Kung magkapareho ang iniisip ng mag-asawa, lahat ay matutupad. Tumawa si Xanthocus at sinabing, ngunit ang lahi ng tao ay may isa pang kasabihan. Ang mag-asawa ay mga ibon mula sa parehong kagubatan. Kapag dumating ang sakuna, maaari silang lumipad ng magkahiwalay. Maaari mo itong subukan. With a carefree smile, Thea said, I guarantee you that the result will be beyond your expectation. Nang makita ang ugali ni Thea, naikuyom ni Xanthocus ang kanyang mga kamao. Masyadong masama, matalino, at tuso si Thea. Hindi siya makatanggap ng anumang balita tungkol kay James sa Gate of Mystery, kaya binigyan niya si Xanthocus ng isang hindi tiyak na sagot. Tila na hanggat may suportado si James, susuportahan niya ang taong iyon sa ngalan ng Wormscale Source. Ang kanyang diskarte sa pagharap ay napakatalino kaya nahirapan si Xanthocus na pumili. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Xanthocus ang kanyang galit at sinabing, ngunit kahit na ano, dapat mong ibalik sa akin ang aking anak. Malapit nang mangyari ang digmaan. Ayokong magkaroon ng anumang alalahanin. Ang iyong anak ay hindi ang iyong alalahanin. Sa halip, ikaw ay nag-aalala tungkol sa Gate of Mystery. Ngumiti si Thea at sinabing, natapos na ang kasunduan ninyo ng aking asawa sa 3 panahon. Do you dare to enter the Gate of Mystery? Alam ni Xanthocus na kinukutsa siya ni Thea sa bandang huli. Galit na galit niyang sinabi sa mga gigil ng ngipin, Yin Governor, hindi ka ba masyado? Sige, ngumiti si Thea at nag-wave ng kamay.
Dahil matagal mo akong tinatrato bilang bisita, hindi na ako magpapahirap sa iyo. Sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni Lord Goyo, maaari kong ipahayag ang aking paninindigan sa ngalan ng Wormscale Source. Hindi muna ako makikialam sa ngayon. Kung gusto mong sumama sa iyo ang Wormscale Source sa labanan at harapin si Lord Goyo, personal na kikilos ang asawa ko. Nang marinig iyon, nanlaki ang mata ni Xanthocus. Ang tusong babae, paano niya naisip ito? Gayunpaman, ito ay isang katanggap-tanggap na resulta. Pagkatapos ng lahat, hanggat ang Wormscale Source ay wala sa panig ni Goyo, ang paksayo ni Xanthocus ay magkakaroon ng 50% pagkakataong manalo. Kung paano makikipagkumpetensya sina Xanthocus at Goyo, depende ito sa kanilang lakas. Nang maisip iyon, napatingin si Xanthocus kay Thea. You have to sign a soul contract with me. Hindi ka pinapayagang umalis sa Kadir Temple bago dumating si James. Hindi. Mariing sinabi ni Thea, masisiguro ko lang na ang Wormscale Source ay hindi makikialam sa digmaan. Nawalan ng masabi si Xanthocus. Xanthocus, ang dami kong nakompromiso. Dapat alam mo ang bigat nito. Sabi ni Thea, kung ipag-aalala mo ako, alam mo ang mangyayari. Of course, you can detain me. But I can't guarantee if the Divine Marius and Wormscale Source will join forces with Lord Goyo to attack first. Ito ay isang pagbabanta. Galit na galit si Xanthocus, ngunit hindi niya mailabas ang kanyang galit. Siya ang bayani ng henerasyon. Alam na alam niya kung sino ang namumuno ngayon at kung anong layunin ang gusto niyang makamit. Kung talagang sinira niya ang malaking larawan dahil sa kanyang galit, hindi niya kakayanin ang kahihinatnan. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mata niya. Isang soul contract ang lumitaw sa harap ni Thea. Sinulyapan ng Primordial Spirit ang nilalaman ng kontrata ng kaluluwa. Masayang pinirmahan ito ni Thea. Sa sumunod na segundo, ngumuso si Xanthocus at umalis. Sa pagkakataong ito, boses ni Yulia ang naririnig sa isipan ni Thea. Bakit ka nakipagkompromiso? Gusto mo ba talagang tumulong sa kasamaan? Matalino si Xanthocus, sinadya ni Thea, kung wala ang tulong ng Wormscale Source, hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan nila ni Lord Goyo. Ang huling digmaan sa 49th Heaven ay mangyayari ayon sa nakatakdang panahon. Hindi pa rin malinaw ang ugali ng asawa ko. Kung ilalabas ko ang aking paninindigan, baka masira ang plano ng asawa ko. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Yulia. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito para hilingin kay Xanthocus na payagan kang pumunta sa Gate of Mystery. Gago ka ba? Sabi ni Thea. Reason why we are still able to countervail Xanthocus is because one of us is inside the Gate of Mystery while the other is outside. Kami ay sumusuporta sa isa't isa. Kung talagang gusto ng asawa ko na gawin ko ang isang bagay, gusto niyang ipaabot sa akin ni Yusef ang mensahe noon pa man. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Nang marinig iyon ni Yulia ay natahimik siya. Bigla niyang napagtanto na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkagusto sa isang tao at pag-unawa sa isang tao. Ang pag-unawa sa isang tao at pagkakaroon ng tacit na pag-unawa ay ganap na naiiba rin. Walang alinlangan na ang gobernador ng Yin at si James ay tunay na magkatugmang ginawa sa langit. Maya-maya, bigla siyang nagtanong, ano ang susunod nating plano? Dahil nandito ako, kailangan kong lumahok sa Huya Integration Gathering. With a light smile, Thea said, makinig muna tayo sa sasabihin nila. Pagkatapos, babalik ako sa Wormscale Source. Manunood ako ng laban mula sa bundok at kukuha ng pwesto para sa asawa ko sa 49th Heaven. Sabi ni Yulia, matalino ka. Hindi ako kasing galing mo. Sabi ni Thea, syempre, may pagkakaiba ang jowa at si Mrs. Kung hindi, magkakagulo. Nag-aalala si Yulia. Yin Governor, itigil mo na ang panlilibak sa iba. I'm talking about the mistress. Bakit ka ba kinakabahan? Nagpout si Thea. Narinig ko ang pagkuha ng mga kayamanan, ngunit hindi ko narinig ang pagpupulot ng mga pasaway. Hindi nakaimik si Yulia. Biglang sinabi ni Thea, si Xanthocus siguro ang pumunta ngayon para mag-host ng pagtitipon. Inimbitahan nila ako pero hindi nila ako pinaalam. Kahit na, gusto kong pumunta. Kabanata 774. Sa The Whist Temple of the 49th Heaven, kumikislap ang amethyst gold light na may kabanalan at Tao energy.
10,000 mga banal na nilalang ang nakaupo sa Zaphas. Lahat sila ay mga kinatawan at pinuno ng iba't ibang puwersa mula sa 49 na langit. Sa kasalukuyan, 3 Diyos lamang ang makakalap ng napakaraming powerhouse. Sila ay sina Taiyi, Goyo at Xanthocus. Ang Taoist Temple ay ang lugar ng pagsasanay ng Goyo. Sa sandaling ito, nakaupo si Goyo sa isang karwahe na nababalot ng puting kurtina. Siya ay nakatayo sa itaas ng lahat ng mga banal na nilalang na may pagmamalaki. Sa kaliwa ay si Taichu at ang 9 na hari ng landas sa ilalim niya. Sa kanan ay ang 7 santo ng digmaan ng Goyo. Ang pagpapatuloy sa kaliwa at kanang bahagi ay ang Holiness, Emperors at Sovereigns. Lahat sila ay transcendent powerhouses. Isa-isa nilang inihayag ang kanilang tunay na pagkatao. Nasa likod nila ang ultimate golden bodies. Maliwanag ang buong bulwagan. Gayunpaman, sa templo kung saan natipon ang libu-libong mga transcendent na powerhouse, tahimik ang kapaligiran. Napakatahimik na may naririnig kang pagbagsak ng pin. Hindi nagtagal, sa labas ng templo, isang sinag ng liwanag ang pumasok at naging matandang lalaki na may puting buhok na nakasuot ng puting damit. Lumuhad siya sa lupa. Opisyal na nagsimula ang Wuya Integration Gathering ng Kadir Temple. Ang mga dadalo ay ang 5 Jadron Holiness, 36 na si Emperors, 8 Kalidor Sovereigns at 72 Golden Gods na may hawak na 8 milyong mandirigma sa Soma Declan rank. Kasabay nito, ang pinakamataas na nilalang na dumalo sa pagtitipon ay kinabibilangan ng mga emperador ng 4 na panahon. Pagkatapos, nagkaroon ng kaguluhan sa orihinal na tahimik na templo. Alam nila na ang mga dumalo na inihayag ng matanda na may puting buhok ay halos 70% ng puwersa sa itaas ng 40 langit. Lalo na ang 72 Golden God na mayroong 8 milyong mandirigma sa Soma Declan rank. Halos doble ang dami nilang mandirigma kaysa kay Goyo. Kung ikukumpara sa kaguluhan at tsismis ng mga Diyos, umupo si Goyo sa karwahe na may puting kurtina. Mukha siyang kalmado at relaxed. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Taichu, nasaan ang 2 nakatagong emperador? Nang marinig iyon, ang matanda na may puting buhok na nagulat ng balita ay nagtaas ng ulo. Hindi ko nakita sina Quentin at Quintes. Paano ang Marauder Army ng 100,000 warriors? Tanong ng isang magandang babae na nakaupo sa gilid. Hindi ko sila nakita. Muling umiling ang matanda na may puting buhok. Hindi lang sila, ngunit hindi ko nakita ang 12 Diyos Hari at 18 emperador sa ilalim ni Xanthocus. Nang marinig iyon, tumingin kay Goyo si Taichu at ang babaeng nagtanong. Lord Goyo, may kakaiba dito. Nag-aalalang sinabi ni Taichu, kung hindi samipot ang kalahati ng mga elite sa ilalim ng Xanthocus, maaaring magkaroon ng pagdanak ng dugo sa Wuya Integration Gathering. Magkakaroon ng kakilakilabot na pagdanak ng dugo. Paalala ng babae, dapat ba nating pigilan itong mangyari? Sa sandaling ito, ikanaway ni Goyo ang kanyang kamay at pinutol si Taichu at ang babae. Pagkatapos, tumingin siya sa matanda na may puting buhok. Wala akong pakialam sa ibang puwersa. Gusto ko lang malaman ang tungkol kay James. James. Sa pagbanggit kay James, nagkagulo na naman ang lahat sa eksena. Ang ilan sa kanila ay nagtataka kung sino si James, habang ang ilan sa kanila ay nagkwento ng nakaraan ni James sa isang pinalamutian na paraan. Karamihan sa kanila ay pangunahing sinisiraan siya, iniisip na si James ay nakipagsabuatan kay Morgoth at isang hamak sa mga pinili. Nang marinig ang mga ingay, tumahimik si Goyo at pinatahimik ang eksena. Pagkatapos, nagmamadaling yumoko ang matanda na may puting buhok. Wala akong nadatnan na balita tungkol sa pinili, ngunit may mga balitang nauugnay sa kanya. Ano ito? Mukhang interesado si Goyo. Ito ang gobernador ng Yin. Mabilis na sinabi ng matanda na may puting buhok, hindi ko alam kung kailan siya naging master ng Wormscale Source sa 49th Heaven, ngunit binigyan siya ng buong autoridad na dumalo sa Wuya Integration Gathering. Nang marinig iyon, nabalisa si Taichu. Tumayo siya at sumigaw, napagmasdan mo ba ito? Bagamat ang gobernador ng Yin ay asawa ni James, isa siyang Alcide. May sama ng loob siya kay Xanthocus at sa kanyang anak sa labas. Paanong, Taichu, putol ni Goyo kay Taichu. Hayaan mo na si Tigan na magsalita. Ibinuka ni Taichu ang kanyang bibig ngunit hindi niya magawang magsalita. Sa oras na ito, nagpatuloy ang elder na may puting buhok na si Tegan Davison,
Kahit na ang gobernador ng Yin ay kumakatawan sa Wormscale Source at Divine Marius, tila may banayad siyang relasyon kay Xanthocus. Batay sa aking pagbabawas, ito ay dapat na nauugnay sa pinili na nakakulong sa pintuan ng misteryo. Napatingin ang babae kay Goyo. Lord Goyo, James and the Yin Governor are deeply in love. Dapat ay sumali siya sa Wuya Integration Gathering para iligtas si James. Baka gagamitin niya ang Wormscale Source bilang bargaining chip. Idiot. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Stavros na kanina patahimik. Pagkasabi niya noon ay natuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Dahan-daang tumayo, sinabi ni Stavros, Panginoon Goyo, palagi kong isinusulong ang pagkukusa na salakayin ang templo ng Kadir at pilitin si Xanthocus na ibigay ang pintuan ng misteryo. Bakit hindi ka nakinig? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga si James sa amin? Are you still regards James as a lowly living being? Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa lahat ng naroroon. Everyone, I have to remind you that James is one of the 5 chosen ones that we have jointly decided on in Wuya Palace. He is the only chosen one among the living beings. Siya ay pinigil ni Xanthocus, kaya dapat tayong magbigay ng tugon, kung hindi, ang autoridad ng Wuya Palace at ang mga batas na itinakda natin ay hindi umiiral. Ngayon, kung mapipilitin ang gobernador ng Yin na ipagpalat ang Wormscale Source sa Xanthocus, magdudulot tayo ng malubhang kahihinatnan. Baka masira pa ang lahat. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-usap ang lahat ng naroroon. Tumingin si Taicho kay Stavros. Emperor Stavros, kanina pa kita tinatanong, pero hindi mo sinasagot. Hindi ko kailangan sagutin, sinabi ni Stavros, ngunit ipinaalala ko sa iyo na si James ang tanging pinuno na nagtatakda ng kapalaran ng Path Emperors, Path Kings, Holiness at Emperors. Kung mapipilitin siya sa Demonic Path, tayo at ang buong Supreme Path ay mawawasak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775. Napatawa ang lahat ng naroroon sa sinabi ni Stavros. Emperor Stavros, naging pipi ka ba dahil binugbog ka ni James? Bakit tayo matatakot sa kanya na isa lamang buhay na nilalang? Tama, Emperor Stavros, hindi naman sa ayaw ka naming respetuhin, ngunit bilang Path Emperor, dapat kang tumayo sa aming panig sa halip na ipagtanggol ang isang tagalabas. Sino si James? Kung ganoon lang talaga siya kalakas, hindi sana siya nakulong sa Gate of Mystery ni Xanthocus. Si Emperor Stavros ay nakaligtas sa sakuna sa Wu Infinite Formation at iniligtas ni Lord Goyo. Siya ay labis na pinahahalagahan kaya hindi na siya matapang. Matapos pakinggan ni Stavros ang pangungutya ng lahat, namutla ang kanyang mukha. Nanginginig siya sa galit. Sa sumunod na segundo, binaliktad niya ang mesa sa harapan niya. Hindi mabilang na mga espiritual na prutas sa mesa ang nahulog sa lupa. Agad namang natigilan ang lahat ng naroon. Sunod-sunod silang bumangon. Sa sandaling ito, isang magandang chambermaid na nakasuot ng puting damit na pinakamalapit kay Goyo ang biglang kumaway ng kanyang mga kamay. Ang Bonewar Light ay biglang bumaril, na nilamon ang lahat ng espiritual na bunga na nakakalat sa lupa. Sa kabilang side ng Goyo, bumangon ang isa pang magandang chambermaid na naka-red robe. Pinagalitan niya, Emperor Stavros, nababaliw ka na ba? Lahat ito ay mga nangungunang banal na bagay sa Taoist Temple. Kung mahuhulog sila sa mga kamay ng lahat ng salita, alam mo ba kung gaano kalaki ang kapigatian at kung gaano karaming mga powerhouse ang isisilang mula sa mababang buhay na nilalang? Ang babaeng nagsalita kanina ay nagtatampo, kahit isang banal na bagay ay hindi dapat mahulog sa kanilang mga kamay, lalo pa ang napakarami. Ang mga buhay na nilalang ay masama. Sila ay walang hiya at sakam. Hindi sila karapat-dapat sa mga banal na bagay. Nang marinig iyon, tumawa ang galit na si Stavros. Tapos, tinuro niya yung chambermaid na naka-red robe at yung babae. Ang isa sa inyo ay personal na tagapamahala ni Lord Goyo, habang ang isa naman ay pinuno ng siyam na haring landas. Maging kayong dalawa ay tinuturing ang mga buhay na nilalang bilang mga langgam. Hindi nakakagulat na ang mga buhay na nilalang ay lumalaban sa US ng sunod-sunod. Nawalan ng masabi ang babae. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Stavros, noon, ang unang batch ng mga nabubuhay na nilalang na pumasok sa Zymergy ay lumabag sa batas. Pagkatapos, nagdulot ng kaguluhan si Morgoth sa Zymergy.
Pagkatapos noon, nagdulot ng kaguluhan sina Harper, Yanni, Chuba at Zemre sa 49 na langit. Ang paghihimagsik ng mga buhay na nilalang ay nagiging mas marahas at madyugo sa bawat oras. Mas hinahamak din nila tayo. Hindi pa ba ito sapat upang maakit ang iyong pansin at pagnilayan ang iyong sarili? Itinuturing namin ang mga buhay na nilalang bilang mga langgam, ngunit ang health realm ay hindi maaaring umiral kung wala sila. Tinatangkilik namin ang kanilang mga pag-aalay at pagsamba, ngunit kami ay nagbabantay laban, nagdidiskrimina at kahit na binubuli sila ng walang anumang awa at pagpapala. Pagkatapos, itinaas ni Stavros ang kanyang ulo at bumantong hininga. Kung ako ay isang buhay na nilalang, dapat ako ay isa sa mga nagre-rebel laban sa US. Agad namang nagkagulo ang buong lugar. Sa oras na ito, itinuro ng babae si Stavros. How dare you say such words as one of the 5 Path Emperors? Parang gusto mong kumawala sa Supreme Path at pumasok sa Demonic Path. So, malamig na tinitigan siya ni Stavros. Maria, alam kong tinitignan mo ang posisyon ng Path Emperor, ngunit hindi ka makagalaw. Ngayon, pinipilit mo akong bumaba sa posisyon. Sa tingin mo ba ay maaari kang pumalit kung may bakante? Galit na galit si Maria. Sa isang malakas na tunog, lumitaw ang isang amethyst gold scroll sa mga kamay ni Stavros. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Goyo na kanina patahimik. Lord Goyo, ikaw ang pinuno ng 5 Path Emperors. Bagamat bihira kang magpakita ng iyong sarili, gawin mo ang mga desisyon sa lahat ng bagay. Pinagkatiwalaan ako ng isang tao na magbigay sa iyo ng liham ng pagbibitiw na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 776. Pagkatapos noon, sinulyapan ni Stavros ang mga taong naruroon. Ang sulat ng pagbibitiw sa aking kamay ay isinulat sa dugo ni Emperor Cosimian. Kung papayagan, agad niyang ibibigay ang Cauldron of Kind and Evil. Nang marinig iyon, nagkagulo na naman ang lahat ng naruroon. Gusto ni Cosimian na magbitiw bilang Path Emperor. Ang posisyon ng 5 Path Emperors ay isang posisyon na pinagnanasaan ng lahat ng mga Diyos. Hindi lang dahil sa status, kundi dahil din sa mga gate na kinokontrol nito. Kung ang isa ay bibigyan ng posisyon ng Path Emperor, magagawa ng isa ang anumang bagay sa lahat ng mundo at maabot ang rurok ng kapangyarihan, ngunit ngayon, gusto ni Cosimian na magbitiw. Ito ay hindi kapanipaniwala. Emperor Stavros, si Taicho na kanina patahimik ay bumangon. Palagi kang nag-aaway ni Emperor Cosimian. Bakit siya? Nagdududa ka ba sa resignation letter na ito? Ngumiti si Stavros. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ginawang sinag ng amethyst gold light ang sulat ng pagbibitiw. Inabot niya ito kay Taichu. Hinawakan ito ni Taichu at tinignan. Natigilan siya. Si Cosimian ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Pamilyar siya sa Soul Sigil at Primordial Spirit. Hindi maaaring peke ang mga ito. Higit sa lahat, ang sulat ng pagbibitiw ay nakasulat sa dugo ni Cosimian. Kinakatawan nito ang kanyang determinasyon na magbitiw. Pagkatapos, pinagmasdan ni Taicho ang eksena. Sa lahat ng mga Diyos, wala si Cosimian. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi pa niya nakita si Cosimian mula nang siya ay bumalik mula sa nabigong labanan sa ika-40 langit. Sa tuwing bibisita siya sa kanya, tinatalikuran siya. Nagpapanik siya. May isa pa akong resignation letter dito. Biglang sinabi ni Stavros, pakiusap tanggapin mo rin. Pagkatapos, inabot niya at binuklat ang isang amethyst gold scroll. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang dalawang daliri, na naging haligi ng dugo. Isinulat ni Stavros ang kanyang resignation letter sa amethyst gold scroll at ibinigay ito kay Goyo. Nang makita iyon, lahat ng naruroon ay natulala. Natigilan sila. Ano ang nangyayari? Ang posisyon ng Path Emperor ay isang bagay na gustong makuha ng lahat. Biglang may dalawang bakante. Panaginip ba ito? Emperor Stavros. Sa tuwid na mukha, sumigaw si Taichu, ito ay isang pagtitipon. Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring sabihin ito ng direkta. Sabihin sa amin ang iyong puot at galit. Bakit kailangan mong maging extreme? We are not being extreme. We're doing it to avoid disasters. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Stavros, tama ka. Palagi akong hindi nagkakasundo kay James, ngunit pagkatapos ng sakuna ng ika-40 langit,
Pinag-isipan ko na ang lahat. I've never been James's match. I will never be. Sa halip na maging kakampi mo at mapatay niya sa susunod na digmaan, ako ay atras at babalik sa aking orihinal na estado, papasok sa kawalan. Pagkatapos, yumuko si Stavros kina Goyo at Taichu bago sumulyap sa mga Diyos na naruroon. After that, umalis na siya. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Maria, iniabot mo ang iyong resignation letter, ngunit hindi mo ibinigay ang Gate of Wuya. Ito ay isang banta, hindi mo nirerespeto si Lord Goyo. Nang marinig iyon, ngumiti si Stavros ng kakaiba. Lumingon siya at sumagot, I'm sorry. James has taken away my Gate of Wuya. He gave it to Morgoth. Now, I have nothing. Of course, if you want to kill me, you can do it now. I won't run away. Sa pagkakataong iyon, muling nagkagulo ang lahat. Ang gate ng Wuya ay inalis. Kasama niya si Morgoth ngayon. Gaano kakilakilabot ang kapighatsang mangyayari sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,077. Matapos masulyapan si Stavros na matatag, yumuko si Maria kay Goyo. Lord Goyo. Ikinaway ni Goyo ang kanyang kamay para pigilan si Maria. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Stavros, this isn't the time for a dispute. At saka, ang status mo ni Cosimian bilang Path Emperors ay hindi ko hinirang. Itinalaga ni Wait Ara. Hindi ko matatanggap ang mga resignation letter mo. Agad namang tumahimik ang lugar. Naramdaman ni Stavros ang pagbagsak ng kanyang puso. Tuso si Goyo. Tila ang Stavros at Cosimian ay dapat nakasangkot sa kapigatian. Hindi nila ito naiwasan. Ang iyong mga salita ay may katuturan. Biglang sinabi ni Goyo, talagang samobra na tayo sa pagtrato sa mga buhay na nilalang. Ngunit ang kinalabasan ng sitwasyon ay naayos na. Hindi ito mababago sa magdamag. Kahit na ang Health Realm ay dominado ng mga buhay na nilalang at hayaan ang US na umatras sa likuran, dapat tayong umatras ng may dignidad. Nang marinig iyon, lumingon si Stavros at tumingin kay Goyo, nagtataka. Masyadong tuso si Goyo. Sinasamantala niya ang sitwasyon para guluhin ang sitwasyon. Hindi na natin kayang pigilan ng kapangyarihan ang US, patuloy ni Goyo, ngunit hindi matitinag ang ating dignidad at katayuan. Kaya, kahit nahayaan natin ang mga nabubuhay na nilalang na mangibabaw sa Health Realm, kailangan pa rin nating labanan ang digmaang ito. Si James Manozanthopoulos, gaano man kahirap ang naramdaman ng mga nabubuhay na nilalang o kung gaano nila hinahamak ang US, kailangan nating manalo sa digmaang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa digmaang ito maaari tayong umatras ng may dignidad at maging mga Diyos pa rin nila. Igagalang at sasambahin pa rin nila tayo. Ito ang ating ilalim. Ang kanyang mga salita ay sinang-ayunan ng lahat ng mga Diyos. Nagpalakpakan ang lahat. Maging ang mga mata ni Taichu ay lumiwanag. Sumang-ayon siya kay Goyo. Huminga ng malalim, tinanong ni Stavros, paano kung matalo tayo? Ang kanyang mga salita ay nagpalamig sa mainit na kapaligiran. Pagkatapos, dumanas siya ng hindi mabilang na mga kritisismo. Inakusahan siya ng lahat ng mga Diyos na nagsasalita ng walang kaparirikan. Paano sila matatakot sa isang grupo ng mga langgam at matalo sa kanila? Sa gitna ng gayong pangungutya, walang magawa si Stavros at umalis na nakatalikod ang mga kamay. Dati siyang Xavion at ngayon ay Emperor Stavros. Kahit na nalampasan ang karunungan ni James, siya ay isang makapangyarihang pag-iral sa lahat ng mundo. Hinamak niya ang katangahan ng mga nilalang na Alcide. Nang makita si Stavros na lumabas ng templo, nagalit si Maria. How dare he do this? He's going against the path. May rules pa ba sa lahat ng mundo? Dumating ang ilang hari at sinaway si Stavros. Gusto nilang parusahan siya ni Goyo. Gayunpaman, napatigil sila sa pagsasalita matapos silang sumulyap ni Goyo. Rules. Malamig na sabi ni Goyo, I think you guys are the one who are unruly. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,078. Kahit na mali siya, isa pa rin siya sa 5 Path Emperors. Mas mataas ang status niya kaysa sa iyo. Wala sa inyo ang may dignidad. You're unruly. Nang marinig iyon, tumahimik ang mga Diyos na sa una ay maingay. Sa sobrang takot ay hindi na sila naglakas loob na huminga. Sige, baka bumaba ka.
Ikinaway ni Goyo ang kanyang kamay. Sa mahinang boses, sinabi niya, kahit ano ang gustong gawin ni Xanthocus, kikilos kami ayon sa plano at maging ganap na handa. Tumayo ang lahat ng mga Diyos. Yumuko sila kay Goyo bago naging mga sinag ng liwanag at nawala sa templo. Noon lang tumingin si Goyo kay Taichu. Taichu, Stavros, words weren't unreasonable. Ang inaalala natin ay baka hindi si Xanthocus. Sa halip, baka si James ang nasa loob ng Gate of Mystery. So, before the war, I hope you can meet the Yin Governor. She's not only the Yin Governor, but she's also the master of the worm-scale source who can make decisions. More importantly, she can influence James's decisions. Nang marinig iyon, sumimangot si Taichu. Sa oras na ito, humirit si Maria. Lord Goyo, kailangan ba ito? Isang langgam lang. Nagdilim ang ekspresyon ni Goyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, na naging sanhi ng malakas na hangin na umungol at nakilala si Maria. Nang makita iyon ng ibang daanan ng mga hari, takot silang lumuhad sa lupa. Kinilabutan sila. Napabuntong hininga si Taichu. Kung ang gobernador ng Yin ay ikinulong ni Xanthocus sa templo ng Kadir, wala tayong pagkakataon. Makakahanap lang tayo ng taong magpapasa ng mensahe. Ang pangunahing isyo ngayon ay kapag nagrebelde si Xanthocus, saan siya sisilekay. Itinaas ni Goyo ang kanyang ulo, na nagpakita ng isang solemne na ekspresyon. Upang kontrolin ang lahat ng mundo, dapat munang kontrolin ng isa ang 49th heaven. Upang kontrolin ang 49th heaven, kailangan munang kontrolin ng isa ang Wuya Palace. Ang path designation bid sa Wuya Palace ang susi. Ang sinumang makakuha ng butil ay siyang magiging bagong daan ng kataas-taasang. Pagkatapos, bumantong hininga si Goyo. Noong nakaraan, sa 49th heaven, ang 5 Path Emperors ay magpipigil sa isa't isa. Kung ikaw at Taiyi ang nagbabantay dito, walang sino man ang manggahas na tingnan ang path designation bid. Ngunit ngayon, sa pag-alis ng Cosimian at Stavros, isang direktang paghaharap sa pagitan namin ni Xanthocus ang nabuo bilang Emperador Yulia ay wala na rin makita. Pagkatapos noon, tumingin ulit si Goyo kay Taichu. Kay Ni ay, walang duda, sa parehong panig. Ang susi ay kung ang worm-scale source ay nasa panig ni Xanthocus, tayo ay nasa isang passive na posisyon. Kung pipiliin ni James na magtrabaho kasama ang Xanthocus, matatalo tayo sa digmaang ito. Sa panahong iyon, haharapin natin ang walang katapusang kapigatian. Nang marinig iyon, tumanggaw si Taichu. Tumayo siya at sinabi, hahanapin ko ngayon ang gobernador ng Yin. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril palabas ng templo. Dahan-daang pumikit si Goyo. James, hindi ka dapat malinlang ni Xanthocus. Kung hindi, dadanasan mo rin ang walang katapusang kapigatian. Sa panahong iyon, kahit si Frana ay hindi na mailigtas ang sitwasyon, pabayaan ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,999. Sa Gate of Mystery, ginamit ni James ang nakakatakot na kapangyarihan ng Zender rank para lumunin si Hankan at 12 ng primordial spirits at pinuhin sila. Hindi handang mag-isa si Harper, kaya pinigan niya ang ilan sa kanyang primordial spirits. Nais din niyang pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing sarili ay gumagala sa paligid ni James. Nakasuot siya ng pulang damit at mukhang langit. Naglabas siya ng magandang bango. Sa sandaling ito, si James na nakaupo sa isang lotus ay nakatanggap ng balita mula kay Lizzie na nasa labas ng mundo. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay naka-cross-legged sa namumulaklak na Holy Lotus at nakatanggap ng mensahe mula sa Bell Spirit mula sa labas ng mundo. Nabuhay si Lizzie sa Sorumsia ni Frana. Hindi lamang niya itinago ang sarili, ngunit pinagsama niya ang mga sigaw ng kaluluwa ni James, na bumubuo ng supernatural power ng visual commonality. Master, gumagana. Paalala ni Lizzie. Ungol ni James. Tapos, winagaway niya yung kamay niya. Isang sinag ng amethyst gold light ang kumislap. Isang oval na screen ang lumitaw. Sa screen, ang Marauder Army ng 100,000 warriors ay nakatayo ng maayos sa kalangitan sa itaas ng Kadir Temple. Puno sila ng murderous energy. Nakakatakot sila. Kaya, ang mga banal na nilalang na dumalo sa Wuya Integration Gathering ay nabahala. Hindi ba ito ang Kadir Temple?
Lumapag si Harper sa likod ni James. In an ambiguous position, sobrang lapit niya sa mukha ni James. Medyo nakasimangot na sabi ni James, hindi dapat ganito kalapit ang mga lalaki at babae. Mahiya ka ba? Pinilit ni Harper ang kanyang dila. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni James. Alam niyang hindi papayag si James na manligaw ng ibang babae, pero hindi niya maiwasang asarin ito. Sa oras na ito, sinabi ni James, ipinakita nila ang Marauder Army of 100,000 warriors. Sina Quentin at Quintes ay sabik na kumita ng mga merito. Wala akong tiwala sa kanila. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Harper, ipinapayo ko sa iyo na huwag ilagay ang iyong pag-asa sa kanila. Napangiti si James. Matapos malaman ang tungkol sa Sorremsia, bukod kina Thea at Lysia, hindi na siya umaasa sa iba. Sa kanyang mga kaibigan, maaaring mayroong Sorremsia ng Diyos. Kung tutusin, nangyari ito kina Jabari at Francistes. Sino pa ba ang mapagkakatiwalaan niya? Look, lumabas na si Xanthocus. Kasunod ng bulalas ni Harper, bumalik sa katinoan si James. Nang makita ang oval na screen, dumating si Xanthocus kasama ang isang grupo ng mga supremong nilalang sa harap ng Marauder Army ng 100,000 warriors. Sa grupo ng mga kataas-taasang nilalang, maliban kay Quentin, Quintes, 12 Diyos hari na pinakawalan, 18 emperador at Dorves, nakita ni James ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Ang gobernador ng Yin. Muling bulalas ni Harper. Tapos, tinuro niya ang screen na para bang nakakita siya ng celebrity na nagustuhan niya. Asawa mo yan. Naging taksil ang asawa mo. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Shut up. Kahit maging traidor ka, hindi magiging traidor ang asawa ko. Nagpout si Harper. Galit siya. Pagkatapos, sinabi ni James kay Lysia ng telepathically, mayroon ka bang paraan para makontak ang asawa ko? Napabuntong hininga si Lysia. I can only do it if she walk past me. Otherwise, kung gagamitin ko ang vital energy, madidiscover ako ni Xanthocus. Huwag kang kumilos sa ngayon. Nagmamadali, bilin ni James, huwag mong ilantad ang iyong sarili. Kung hindi, tayo ay magdaranas ng mga pagkalugi. Pagkatapos, ipinakita sa screen ang Xanthocus. Mukhang hindi siya excited na makita ang pagbabalik ng Marauder Army of 100,000 warriors. Sa halip, nag-aalinlangan siya. Hindi niya siguro inaasahan na babalik sa isang piraso ang mga pawn na balak niyang isakripisyo. Sa likod ng kanyang mga kamay, lumibot siya sa hukbo at sinuri ang mga ito. Kabanata 7,100. Si Thea, kabilang sa mga banal na nilalang, ay lumalapit sa Marauder warriors na binuo ni Lysia. Kinabahan si James. Gayunpaman, nang dumating si Xanthocus bago ang Marauder warrior na binago ni Morgoth, huminto siya sa paglalakad. Kaya, huminto rin ang mga supremong nilalang sa likod niya. Nang makita iyon ay lalong kinabahan si James. Hindi siya nag-aalala tungkol sa Marauder warriors na binago ni Nayani at Lysia, ngunit si Morgoth ay isang variable. Si Xanthocus ay dating mortal na kaaway ni Morgoth. Tinatakan siya ni Xanthocus para sa milyon-milyong entrepop. Ito ay isang sama ng loob na naglalaman ng dugo. Sa kanyang ugali, mapipigilan kaya ni Morgoth ang kanyang galit kapag nasa harapan niya ang kanyang kaaway. Gayunpaman, sa susunod na segundo, inabot ni Xanthocus ang Marauder warrior na binago ni Morgoth. Sa oras na iyon, nagpapanik si James. Morgoth, pakipigilan. Habang papalapit ang kamay ni Xanthocus kay Morgoth, nang hahawakan na sana niya ang mukha ni Morgoth, gumalaw si Morgoth. Ay hindi, bulalas ni James. Nagulat si Harper sa bulalas ni James. Anong mali? Sa screen, nang ilabas pa lang ni Morgoth ang kanyang sandata, inilabas din ni Nayani at Lysia ang kanilang mga armas. Agad, ang lahat ng Marauder warriors ay kumislap ng amethyst gold light. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga armas at humarap kay Xanthocus. Pinuno ng murderous energy ang kawalan. Nang makita nila iyon ay nanlaki ang mga mata ni na James at Harper. Napabuntong hininga sila. Sa screen, tumigil si Xanthocus sa pag-abot ng hahawakan na sana niya si Morgoth. Tapos biglang tumawa si Xanthocus na nagdududa. Nakatayo sa gilid, sinabi ni Quintes, Emperor Kadir, delikado ito. Pino sila ng pathstones. Minsan. Ayos lang.
May kakaibang ngiti sa mukha si Xanthocus. Bigla siyang sumigaw, Dorvus. Sa isang iglap, lumitaw si Dorvus sa tabi ni Xanthocus. Yumoko siya. Nakangiting nagtanong si Xanthocus, nasaan ang token na kumokontrol sa Marauder Army of 100,000 warriors? Natigilan si Dorvus. Mabilis niyang sinabi, kinuha ito ng Diablo. Lahat ng ito ay dahil kay Hangkan. Kalokohan. Ngumuso si Xanthocus at sinabing, kung wala ang token, paano mananatiling tahimik ang Marauder Army of 100,000 warriors? Itinaas ni Dorvus ang ulo at nanlaki ang mga mata. Emperor Kadir, ang token ay wala sa akin. Ganun ba? Pinaikit ni Xanthocus ang kanyang mga mata. Nilinggan niya sina Quintus at Quenten. Nung nakita ninyo ang Marauder Army, maayos ba sila? Nakipagpalitan ng tingin si Quintus kay Quenten. Tapos, ngumiti siya at sinabing, Mr. Quenten, magsalita ka. Kumunat ang noo ni Quenten. Lumingon sa kanya si Xanthocus at ang mga banal na nilalang na naruroon. Sa sandaling ito, nasa panganib si Quenten. Nang makita iyon, nilibot ni Harper ang kanyang mga mata kay James. I told you that they are not reliable. Ngayon, ibinalik na natin ang Regalong binigay sa atin ni Xanthocus. Samantala, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa screen nang walang sinasabi. Hindi mahalaga kung ibinigay ni Quenten ang pangalawang Marauder token.